Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang pinagpalang araw ng panambahan sa ating lahat. Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Kayo po ba ay masaya at tayo ay narito sa tahanan ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, napakarami ng panawagan, napakarami ng paanyaya patungkol sa pagsamba. At isang napakagandang talata sa bagong tipan, sa salita ng Diyos, ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Hebreo. At ito po ay talagang isang utos, hindi lamang panghihikayat. Ang sabi roon, huwag ninyong kalilimutan ang mga ganitong uri ng pagtitipon. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Panginoon po ay nag-aanyaya sa atin, hindi lamang po tungkulin ang pagsamba. Ito po ay pagpapakita natin ng ating pag-ibig sa ating manlilikha at pasasalamat na rin. At sa hapong ito, napakaganda po ng pag-aaralan natin o sa salita ng Diyos. Marami po tayong matututuhan na ito po ay akma sa ating kapanahunan patungkol sa kung paano ba ang isang lingkod ng Diyos, paano ba tayo dapat tutugon kung sila ay nahuhulog. At yan po ay paliliwanag na mamaya po ni Pastor BJ Sebastian. Ngunit sa mga sandaling ito, samahan niyo po ako sa pananalangin, italaga natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, muli, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. At sa amin pong pagdulog sa larangan ng panambahan, Panginoon, ito po ay hindi lamang tungkulin namin. Ito po ay pagpapakita ng aming pag-ibig sa inyo at higit sa lahat, ito ay para sa aming kabutihan sapagkat nangungusa po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan sa tuwing kami ay dudulog sa inyo. Basbasan mo, Panginoon Diyos, ang aming panambahan, naway wala po kayong makitang hadlang upang ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay babasa ng banal na kasulatan. Ang teksto po natin sa araw na ito ay tatlo. No? Yung una po, 1 Corinthians chapter 10, verses 12 to 13. Yung pangalawa po ay Galatians chapter 6, verses 1 and 2. At yung pangatlo ay Hebrews 12, verses 1 and 2. So, if a-flash naman po sa screen, pero kung meron po kayong tatlong daliri, pwede nyo pong hanapin na sa Biblia at put your finger in each one of the three. No? So, tayo po'y babasa, tayo po'y tumayo. First Corinthians chapter 10, verses 12 and 13. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Susunod po, Galatians chapter 6, verses 1 and 2. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Yung huli po ay Hebrews 12, verses 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith,
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Yan pong binasa natin ay salita ng banal na Diyos, ating tanggapin na may pagpapasalamat at pagsuko sa kanyang kalooban. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa hapong ito sa aming pag-aaral, kayo nga po ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Marami sa amin, O Diyos, ang may mga hinahangaan, tinitingala na mga leader Kristiyano na kung minsan po ay nahuhulog sa kasalanan. Nawa, Panginoon, turuan niyo kami kung ano ang tamang tugon sa ganitong kaganapan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. So nagpapatuloy po tayo sa ating series na Clear the Air, Burning Issues Confronting Christians Today. Para sa mga bago sa ating iglesia, sa ating church, hindi po karaniwan sa GCF ang mag-topical preaching. Pero once a year po at kung minsan, sometimes during the year, ini-interrupt po natin ang pag-aaral natin ng mga books of the Bible upang sagutin ang ilang mga katanungan na madalas tanungin o alam namin na tinatanong ng kapatiran. So ito ang mga kasagutan doon sa mga tanong na iyon o sa mga issue na iyon. Ang title po ng mensahe ngayong hapong ito ay Kapag Nahulog ang mga Tinitingala na Pinunong Kristiyano, paano na? Ano ang ating gagawin? Paano tayo tutugon? Paano natin sila matutulungan? Tunay ngang malungkot kapag hayag na nahuhulog sa kasalanan ang mga sikat at hinahangaan ng mga pinunong Kristiyano. Ito ay isang malungkot na realidad ng pamumuhay sa gitna ng makasalanang sangkatauhan. Lahat po tayo ay merong fallen nature. Tayo po ay nabubuhay sa gitna ng daigdig na sadlak sa kasalanan. Datapwat, laganap ang kahinaan sa lahat, pati na rin sa mga Kristiyano. Kamakailan, may mga tanyag na manunulat, musikero, tagapagturo, at mga pastor na nahulog sa malubhang kasalanan. So nadurog nito ang ating mga puso at nag-iwan sa atin ng maraming katanungan. Alam ko na alam nyo, siguro ang mga pangalan ng ibang tinutukoy ko sa hapong ito. Isang ginagalang ng matagal na panahon na isang Christian writer na nag-akda ng maraming magagandang aklat, na marami sa atin ang bumili, binasa, pinamigay sa iba, nirekomenda sa iba, no? Ang nag-amin ay umamin na siya ay na-involved for 8 years sa isang babae na hindi niya asawa. 8 years. Hindi po natin alam kung recent po ito. At ito ay nangyari after 56 years of married life. So, parang kung iisipin nyo, ano bang marriage ang ligtas? Kung ganyan, isang Kristiyanong leader, magaling na manunulat, pinagpala ng Diyos tiyak, dahil maraming nagkaroon ng pagpapala, tumanggap ng pagpapala sa pagbabasa ng kanyang mga aklat. Isa na po ako doon.
Meron akong ilang aklat niya sa aking library at malungkot nung nabalitaan nung first week of January ang kanyang pagkahulog. Ngayon po siya ay nakakaranas ng counseling, under counseling po siya. Siya po ay tumigil sa kanyang pagsusulat. Tinanggal po siya sa lahat ng kanyang posisyon ng pagsusulat, no? Dapat lang naman po. At siya ngayon ay nagko-concentrate sa pag-restore ng kanyang spiritual life, no? Upang siya ay maging ayos sa kanyang paglakad. Last year, hindi na pala last year, 2024, no? Meron di isa pang sikat na American preacher. Nako, hangang-hanga po ako dito sa preacher na ito. Meron ako ng mga libro niya. Sinusundan ko ang kanyang podcast. Halos linggo-linggo ang aking pakikinig sa kanyang pagtuturo. Yung mga conference na kung saan siya speaker, ay palagi kong sinusundan. Sabi nga ng iba na nakakakilala dito sa isang sikat na pastor na ito, na pareho daw kaming mag-preach. Parang meron akong mannerism na kapareho niya, no? At gustong-gusto ko po ang kanyang style at ang kanyang faithfulness sa salita ng Diyos. Dahil very sound po ang kanyang theology, very conservative at orthodox ang kanyang doktrina, at malinaw ang kanyang pagbabalangkas ng salita ng Diyos. Merong anunsyo na siya pala ay nabubuhay ng, ano ba tawag dun sa Tagalog? Dalawang buhay. Double life. No? Para siyang balimbing. Balimbing. Balimbing yung fruit na, well, yung matatanda, naiintindihan na. Ibig sabihin, no? Parang dalawa ang kanyang buhay. No? Meron siyang buhay bilang isang sikat na pastor, at meron siyang buhay na kung saan siya ay nagkaroon ng isang 5-year-long relationship sa isang babae na hindi niya asawa. Mga kapatid, yan po ay dalawa lang sa mga halimbawa ng mga lalaki ng Diyos na nahulog sa kasalanan. At marami pang iba. I'm sure makikilala nyo yung isang magaling na apologist na nagdi-defend ng Christian faith. Mahusay magsalita, marunong, matalino, maraming nalalaman tungkol sa filosofiya, at napakagaling sa pagtatanggol ng Kristyanismo. Pagkatapos niyang pumanaw, lumabas na siya rin ay nabubuhay ng double life. Na sa gitna ng kanyang marriage, siya ay nag-i-indulge sa sexual immorality. So mga kapatid, itong isang lalaki ding ito, matagal kong hinangaan. Ang mga libro niya ay binasa ko. Ang kanyang podcast ay sinundan ko. Ang kanyang ministeryo ay sinuportahan ko. At nung siya ay nagpunta dito, nagkaroon kami ng pagkakataon na makuulayaw siya sa isang dinner at nakamayan ko pa. Giliw na giliw po ako sapagkat siya ay nakilala ko. Nahulog din po siya. Hindi naman po tayo kailangan tumingin lang sa ibang bansa, kahit po sa ating sariling bansa, kahit po sa ating sariling iglesia.
merong mga pastor na nahulog, na dinisiplina, at ibinalik sa tamang lakad sa Panginoon. Hindi na po tayo kailangan lumayo. Ano ang ating gagawin kapag ang ating mga tinitingala o ginagalang ng mga leader Kristiyano ay nahuhulog sa kasalanan? Paano tayo dapat tumugon sa mga masasakit na kaganapang ganito? Bagaman hindi natin masasagot ang bawat tanong o ang lahat ng tanong, maaari tayong magabayan ng salita ng Diyos. So una, titignan natin ang tamang tugon ng bawat mananampalataya, ang ating personal response. Tapos titignan po natin ang tamang tugon ng iglesia, our public response as a church. No? Pangatlo ay doon tayo magtatapos ang tamang kaisipan para sa bawat Kristiyano. Ano ang dapat nating filosofiya pagdating sa ganito, sa mga taong ganito? Ang tamang tugon ng bawat mananampalataya. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 10, verses 12 to 13. Ang 1 Corinthians po ay isa sa dalawang sulat na ang may akda po ay si Apostol Pablo. Sinulat niya po ito upang magbigay ng pagtutuwid sa isang nag-aaway na church. Nagpapagalingan po sila sa kanilang spirituality at kaya itinuwid ng Apostol Pablo ang kanilang paggamit ng mga gifts of the Holy Spirit. At sa chapter 10, kaya niya po sinabi itong mga salitang ganito, "Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall." Kaya niya po sinabi yun kasi nagpapataasan po sila. Meron pong spiritual pride na namumutawi dun sa kalagitnaan ng kongregasyon na yon. At yung spiritual pride na yon ang sumisira ng kanilang unity, sumisira ng kanilang pagiging magkakapatid sa pananampalataya, at sa totoo lang sumisira sa tamang paglakad ayon sa Panginoon ng mga miyembro ng Corinthian Church. Verse 13, ang sabi, "No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it." Sinasagot nitong dalawang verse na ito, ang dalawang karaniwang maling tugon pagka po may nahulog na leader. No? Ang unang tugon po ay ang pagiging matuwid sa sariling paningin. Paano niya nagawa yun? Grabe. Akala ko pa naman, Kristiyano siya. Akala ko pa naman, mature na siya sa kanyang faith. Paano niya nagawa yun? Siguro hindi siya tunay na Kristiyano. Siguro niloloko niya lang tayo. Paano niya naloko ang sarili niyang asawa? Paano siya hindi naging tapat? Paano? Ano kaya nangyari? At kung minsan yung iba sa atin ang iniisip, sa akin hindi mangyayari yan. Sa akin hindi mangyayari yan. Mga kapatid, doon po nag-uumpisa ang pagkahulog. Kapag ating inisip, na sa akin, hindi mangyayari yan. Hindi ako mahuhulog sa ganyang kasalanan din. Hindi ako ganyang klaseng Kristiyano. Yan ang isang pagkakasala na hindi ko gagawin. Makailang beses ko nang narinig yan sa ibang mga pastor na nahulog.
At sa totoo lang, sa aking sariling karanasan, diyan po nag-umpisa ang problema ko. Ang problema nating lahat nag-uumpisa kapag tayo ay magmamalaki sa ating sarili, na tinitignan natin na tayo ay matuwid sa ating sariling paningin. Kaya nga ang sabi ng verse 12, "Let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall." Meron po sa Proverbs na sinasabi, pride comes before the fall. Sa Matthew chapter 7, verses 1 to 3, ang sabi ng ating Panginoon, "Judge not that you be not judged." Hindi po ibig sabihin na hindi tayo pwedeng humusga kahit na kailan. No? Kasi doon sa chapter mismo na yon sa Matthew 7, no, meron siyang instruction, no, na beware of false prophets. O paano nyo malalaman ng false prophet if you do not judge? So hindi prevented ang all judging. Ginagamit ito kuminsan ng ating kultura para sabihin sa atin na, huwag nyo akong husgahan. No? Kayong mga Kristiyano, mapaghusga kayo. No? Akala nyo, kayo lang ang tama. Akala nyo, yung basa nyo ng Biblia, yun lang ang tama. Akala nyo, yung Biblia nyo lang ang tama. Totoo naman yun. Ang Biblia lang natin ang tama. Pero kung minsan, lalo na yung generation ngayon, no? Ayaw nila don't judge me. No? Palasak na yan sa ating mga anak kung minsan, di ba? Kung minsan yung aming pusa, no? Yung pusa kasi sa amin, masungit ang mukha. So yung pusa namin, pagka tinignan kami ng ganyan, sasabihin ng anak ko, "Uy, he's judging us." Masyado tayong allergic sa judgment. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Sabi niya, "For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye?" Yun ang judgment na bawal. Husgahan nyo ang inyong kapwa ng isang pagkakasala na kayo rin ay gumagawa nun. Madalas po, pag may nahuhulog na ganon, ang reaksyon ng iba ay condemnation, imbis na compassion. Sa Romans 11:20, sabi ni Pablo doon, meron siyang parang diskurso tungkol sa mga Hudyo at sa Israel, kung kailan sila babalik sa Panginoon. Sabi niya, "That is true, they were broken off because of their unbelief. But you stand fast through faith, so do not become proud, but fear." Fear. Huwag kayong magmalaki, matakot kayo dun sa pagkakasalang nagawa ng isang hinahangaan ninyo. Isipin niyo na, baka ako ay nag-uumpisa na rin na magkaroon ng ganong kasalanan. So James chapter 4 verse 6, ang sabi doon, "God opposes the proud but gives grace to the humble." Kapag tayo nagre-react with spiritual pride sa mga nahuhulog sa kasalanan, baka mamaya tayo rin ay magkasala ng ganon. Ang isa namang reaksyon na mali rin, yung extreme, pagdududa sa sarili nating kaligtasan. Kung nahulog siya, pastor, kung nahulog si pastor ganyan, paano pa kaya ako?
Ako'y hamak na miyembro lamang. Kung nahulog siya, na magaling mag-preach, magaling magbasa, magaling magsulat, kung nahulog siya, paano na lang ako? Yun naman ay isa ding maling reaksyon. Ang sabi ng verse 13, God is faithful. Sabi doon, and He will not let you be tempted beyond your ability. So no temptation has overtaken you that is not common to man. So ang lahat ng temptasyon ay naranasan na ng lahat ng tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So merong way of escape. So huwag kayong biglang matakot o magduda sa inyong pananampalataya dahil lamang sa isang leader na nahulog. Ako nagpapasalamat ako na meron akong ibang mga tinitingala na naging tapat. No? So parang balansyado lang. Marami namang tapat. At higit sa lahat, ang ating Panginoon ay hindi mahuhulog. Hindi magfe-fail. Kung sa Kanya tayo titingin, hindi tayo matitisod. Yun po ang tawag na matatanda doon sa mga nagsastumble dahil sa mga leader na nahuhulog. Natitisod sila. No? Matanda na nga pala ako. Kaya alam ko ang tawag ng matatanda. No? Natitisod sila. They are stumbled. 2 Peter 2:9, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. So, alam niya kung paano niya tayo i-rescue sa mga pagsubok na ating dinadanas. Kuminsan kasi, kapag tayo nakakaranas ng mga paghihirap, natatempt tayo na magkasala. Una, magduda na ang Diyos ba ay tutugon sa aking panalangin. Pangalawa, kaya ba ng Diyos na solusyonan ang problema na aking dinadanas? Pangatlo, tinotorture ba ako ng Panginoon? Kaya ba nangyayari sa akin ito? So lahat yon ay maling kaisipan. At kung minsan sa gitna ng ating paghihirap na pepuwersa tayo ng ating circumstances na isipin yung ganong klaseng pag-iisip. Mali din po. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. Naalala niyo yung kwento ni Job? Si Job po, ang sabi ng first few chapters ng kanyang aklat, is the greatest man from the east. Mayaman po siya. He is blameless before the eyes of God. Makadiyos po siya. Siya po ay may tunay na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya lang, nag-meeting ang mga anghel sa langit at nag-report si Satanas. Itong eksenang ito, nababasa natin ng mga readers ng Job, pero si Job, hindi naman niya nakita yon. So si Satanas, sabi niya, kaya lang mabait yan si Job sa'yo, kasi mayaman siya, lahat ng blessing ay nasa kanya, at pinagpapala mo siya. Tanggalin mo lahat ng kanyang mga tinatangkilik, at siya ay tatalikod sa inyo. Sabi ng Diyos, sige, call. Game. So ginawa nga niya. Sa isang araw na wala ang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang pamamahay, lahat ng kanyang anak. Sa isang araw. Ako namatayan lang ako ng isang anak para ako matutunaw. Can you imagine yung mamatay lahat ng anak mo sa isang araw?
Hindi nagkasala si Job. Kaya balik si Satanas sa ating Panginoon. Sabi niya, kasi hindi mo naman ako pinayagan na hipuin si Job. Lahat ng tinatangkilik niya, tinanggal ko, pero hindi ko siya masaktan dahil hindi mo ako pinayagan. Alam niyo, walang nagagawa ang demonyo kung hindi pinapayagan ng Panginoon. No? At pinapayagan lang ng Panginoon ang isang pagsubok kung alam niya na yung sinusubok ay kaya yung pagsubok na yon. Paano niya na alam na merong faith si Job na magwawagi? Kasi siya ang nagbigay ng faith na yon. Hindi ba? Faith is a gift. It is a gift of God, not of works. Ang Diyos ang nagbigay ng faith kay Job. Kaya alam niya, may faith si Job. At alam niya kung gaano katibay yung faith na yon. Namunga na nga yung faith na yon sa buhay ni Job. Siya ay tapat na nananalangin, nag-aayuno, nagbibigay ng alay sa Panginoon. Kaya alam ng Diyos na totoo yung faith niya kasi siya ang nagbigay. At nakikita niya ang puso ni Job. Kaya sabi ulit ng ating Diyos kay Satanas, game! So, nagkaroon ng pigsa si Job magmula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Kayo ba'y nagkapigsa na? No? Ang madalas pa nakakainis, di ba yung pigsa nyo minsan nasa may piging, nandito sa likod, malapit sa puwet. Di ba? So, hindi kayo makahiga, hindi kayo makaupo, hindi kayo makatayo. Hindi nyo alam kung anong pihit ang gagawin nyo. Dahil sa pamamaganon masakit. Imagine ninyo, magmula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paa, siya'y punong-puno ng pigsa. Alam nyo, sabi nga ng matatanda, sama na po ako doon. Ang sasabihin lang ng lolo ko noon, pagka may ganyan, ay silipin natin sa ihip. Alam niyo po ba kung ano yung ihip? Hindi niyo alam to. Kasi hindi kayo nakakita ng kalan na by firewood. No? Yung kalan na firewood, no? Merong mahabang tube na ganon na pang-ihip para mag-billow yung embers ng fire. Ang tawag po doon, ihip. No? So sasabihin ng lolo ko, ay, wala yan, silipin natin sa ihip. So sisilipin niya kunyari ng ganyan, at kapag tama na yung pwesto, tsaka niya pipihitin ng madiin. Wala na yung pigsa mo. Mahihimatay ka nga lang sa sakit. Isipin ninyo, ang sakit ni Job ay puro siya ganon. Anong sabi niya? Should we praise God only because He blesses us? Sabi niya sa kanyang asawa. Sabi nga nung asawa niya, curse God and die. Mamatay ka na. Ayaw nakitang asawa, puro ka na pigsa. Hindi nagbigay si Job. Hindi nag-fail ang kanyang faith. Bakit? Sapagkat hawak ng Diyos. Hawak ng Diyos ang thermostat. So habang tinataas ni Satanas ang apoy ng paghihirap at pagsubok, kontrolado ng Diyos ang thermostat. Hanggang dito ka lang. Ito, kaya yan ni Job. Kaya yan ni Job. Ako nagbigay ng pananampalataya niya. Yan ang ating kaaliwan. No? Kapag may nahuhulog na iba, hindi nangangahulugan na tayo ay mahuhulog din. Kaya lang, kasi alam nyo, yun ang isang masamang epekto ng may nahuhulog na leader. Kaya nga sa Biblia, sa Zechariah chapter 10 yata, may prophecy, that you strike the shepherd and the sheep will be scattered. Yun ay na-fulfill sa buhay ng ating Panginoon. Sa Garden of Gethsemane, nung dinatnan siya ng mga sundalo,
So, at inaresto siya, ang kanyang mga disipulo ay nagawala. Strike the shepherd, and the sheep will scatter. Sa ating konteksto ngayon, ang ibig sabihin nun, kapag ang isang leader ng isang church ay nahulog, nagkasala, may epekto po yun sa lahat ng sumusunod na tupa sa kanya. Sapagkat sila rin ay manghihina at maaring magkasala. Ang sinasabi ng ating teksto, hindi kailangan mangyari yun sa inyo. Mga kapatid, yung mga miyembro ng GCF na nandito, ilang beses na tayo nag-meeting para magkaroon ng restorative discipline sa ating church. Ilan na ang ating mga leader na sa kanilang paglapit at pag-amin ng kanilang pagkakasala ay iniharap ng ating Elders Council sa lahat sa atin upang mabasa nila ang kanilang confession. Ilan na ang nagawang ganon. At marami sa kanila ay na-restore. Marami pong nare-restore. So, kung ang isang leader ay nahulog, hindi nyo kailangan i-abandona ang inyong pananampalataya. Ay, hindi pala totoo ang Kristyanismo. Fake pala. No? Kasi si ganyan nahulog. Si ganyan nangalon niya. Nangalon niya, ang ibig sabihin nun, nagkaroon ng affair, no, sa iba. No? Baka kasi hindi alam nung iba sa atin. Kung ano ibig sabihin ng nangalon niya, no? Nakiapid. Isa pang malalim na Tagalog yun. Ang hirap kasi i-describe eh. No? Hindi naman lahat ng nahuhulog na ganon ay fake na Kristiyano. In fact, ang karamihan ay tunay, ngunit nang hina lamang. At ang katunayan ng kanilang pagiging tunay ay ang kanilang panunumbalik at ang kanilang pagrepent. Kaya sa ating church, sineselebrate po natin ang repentance ng isang leader na nagkasala, ngunit kanyang inamin ang kanyang pagkakasala sa ating harapan. So anong dapat kong gawin sa kanilang mga libro, kanta, sermon, video? Tatapon ko na ba? Alam niyo mga kapatid, ito ay opinion ko lang, kung ang mensahe ng mga ito ay tapat naman sa Biblia, kaya nyo siguro sinundan, kaya nyo siguro inawit, kaya nyo siguro binasa, sapagkat alam nyo na tapat siya sa Biblia. Merong suporta ang kanyang mga sinasabi sa salita ng Diyos. Kung tapat naman ang mensahe niya sa Biblia at patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa inyo, hindi nyo naman kailangan itapon o talikuran. Pero sa totoo lang, mahirap pakinggan, di ba? Yung mga podcast nila, yung mga video nila, pag sila ay nahulog na, o mahirap basahin yung kanilang mga aklat, yung bang validity ng kanilang biblical argument ay nawala dahil sila ay nahulog? Sabi nga ni Pablo, let the word of God be true and all of us liars. Ang lahat ay sinungaling, ang lahat ay mali. Ang tama lang ay ang Biblia. So kung ang salita ng Diyos o na naka-align sa salita ng Diyos ang sinasabing mensahe nung aklat na iyon, nung preacher na iyon, nung video na iyon, hindi nyo kailangan talikuran wholesale. Kung ito ay nagbibigay pa ng pagpapala sa inyo. Pero kung hindi naman, hindi kayo tiyak, huwag mag-atubiling gumamit ng ibang mapagkukunan ng tamang katuruan mula sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Marami namang nananatiling tapat. Siguro hindi kasing sikat, siguro hindi kasing galing, pero tapat. Marami pong tapat. Pangalawa, ang tamang tugon ng Iglesia. Galatians 6:1 and 2. Binasa natin ito kanina,
Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Tulungan manumbalik ang nagkasalang kapatid. Restore him in a spirit of gentleness. Ang sabi sa Matthew 18:15 to 17, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone, privately. Sa atin kung minsan, go and tell them his fault. No? Hindi private. Kung minsan, parang prayer request pa, Pastor, meron akong prayer request. Alam nyo kasi si ganyan, may ginawang ganito sa akin. Oh, sinabi mo na ba sa kanya? Ay, hindi po. Ay, huwag mo sabihin sa akin. Kung kayo po ilalapit sa akin at hihingin nyo na idisiplina ko ang isang kasama ninyo sa growth group dahil merong ginawang kasalanan sa inyo, tas hindi nyo pa sinasabi sa kanya, hindi nyo pa siya pinapatawad, hindi nyo pa siya nilalapitan, ay, huwag na kayo magpunta sa akin. Hindi ko po kayo entertainin. Sabi dito, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Napaka-importante po nun. If he refuses to listen to them, tell it to the church. Step 3 na po yun. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Ano ibig sabihin nun? Let him be to you like he is not yet a believer. Ano ang ginagawa natin sa hindi pa believer na nasa ating kalagitnaan? Anong ginagawa natin? Pinagpe-pray natin, sinesera natin ang gospel, tinuturuan ang salita ng Diyos. Hindi natin kinukundina. Hindi natin ini-etchepuera. Yun po ang ibig sabihin nun. 1 Timothy 5:19 to 21. Pastor, paano kung siya ay leader? Paano kung siya ay pastor? Paano kung siya ay elder? Do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Same process. Same. Kung minsan kasi merong isang elder o isang pastor, hindi gusto ng isang membro, gagawa ng kwento, walang ebidensya, tayo po hindi po tayo nakikinig sa hearsay sa ating church. Kailangan po merong evidence of 2 or 3 witnesses. Pinapasulat po namin ang kanilang reklamo, pinapa-establish po namin sa higit sa 2 witnesses para alam namin na totoo. As for those who persist in sin or who sin, no, yung persist po wala sa original. And as for those who sin or who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Ilang beses na po natin yung ginawa, pero hindi natin nire-rebuke. Hinaharap lang natin sa membership ng church, ang mga dinidisiplina, kapag sila ay umamin na at nagrepent na. At kung merong ganong klaseng repentance, pinapatayo natin sila sa ating harapan at madalas binabasa nila ang kanyang confession. Alam niyo, napakahirap gawin yun. Napakasakit gawin yun. Hindi dahil nakakahiya sa inyo, kundi nakakahiya sa Panginoong Diyos. Nakakahiya po sa Panginoon Diyos. Ang basahin ang inyong pagkakasala sa harap ng kanyang kapatiran. As for those who sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear.
In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging. Huwag daw magpi-prejudge. Ayan, mukha talagang babaero yan. Siguro, totoo yung ginawa niya. No? O kaya yung doing nothing from partiality. O hindi naman siguro gagawin ni pastor ganyan yun. Eh tignan mo mukha, ang bait-bait. Wala po sa mukha. Wala din po sa itsura. Kung minsan wala nga pong itsura eh. No? Hindi kayo makapaniwala, yan, nangalo niya yan. Ibig mong sabihin, may pumatol dyan. Alam nyo, hindi po masakit yon. Mas masakit po yung in the presence of God and of Christ Jesus. Yun po masakit. Ginagawa natin yon not to discipline, not to punish, pero upang sila ay manumbalik. At purihin ng Panginoon, marami sa mga dinisiplina ng ating church ay nanumbalik at naglilingkod hanggang ngayon. Isa na po ako doon. 2 Thessalonians 3:14-15. If anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Kapatid pa rin. Kapatid pa rin. Tiyakin ang sariling puso. Sabi ng ating teksto sa Galatians 6, you who are spiritual. Ano ibig sabihin ng spiritual? Spirit-filled, controlled by the Spirit. Yung mga sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Yung mga nagpapasailalim sa control ng Espiritu ng Diyos. You who are spiritual, keep watch on yourself. Ang sabi ng Matthew 7:3 kanina, di ba? Why do you see the speck that is in your brother's eye and do not notice the log that is in your own eye? Keep watch on yourself. Baka naman kayo ay meron din ganung pagkakasala. Kaya napakagalit na galit kayo sa mga nagkakasala ng ganon. Ang tawag po doon, projection. Kapag ginagawa nyo, yung ginagawa nila, tas sila ay nahuli, sabi ko na. Pero actually, ginagawa mo rin. Kaya sabi ng Panginoon, keep watch on yourself. Tiyakin ang ating sariling puso. Tulungan ng lahat ng naapekto. Ang daming naapekto ng pagkahulog ng isang leader. Bear one another's burden, ang sabi ng ating teksto, and so fulfill the law of Christ. Ano yung law of Christ? Love one another. Sinabi niya sa John 13:34, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you, you also are to love one another. So 1 Thessalonians 5:14, we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Yung pong nagkasala at yung kanyang na-offend, kung siya po ay nangalon niya, yung kanyang asawa. No? Kung minsan, panay ang lapit natin dun sa nagkasala, alalayan ka namin. Walang lumalapit dun sa asawa. Walang lumalapit dun sa naabuso. Paano na lang sila? Dapat tulungan natin ang lahat ng naaapekto. Pangatlo, ang tamang kaisipan para sa bawat Kristiyano. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Una, tumingin tayo sa mga halimbawa ng tapat na pananampalataya. Sabi ng verse 1 sa Hebrews 12:1, therefore, alam niyo naman, pag may therefore, kailangan niyo alamin what it is there for. Diba? Therefore, ay kasunod ng chapter 11 ng Hebrews. Ano ang chapter 11 ng Hebrews? Ang tawag po doon, the Hall of Faith. Sapagkat doon po naka-enumerate ang mga Old Testament saints na naging tapat. Hindi naging walang sala, hindi blameless, hindi perfect, kundi naging tapat. Marami sa kanila ay grabe ang pagkakasala. Si Abraham, 2 beses nagsinungaling na si Sarah ay kanyang kapatid,
para lang mailigtas niya ang kanyang sarili. Ipinain ang kanyang asawa. Ginawang bayad ang kanyang asawa. No? Iya mo na siya ang mapariwara, wag lang ako. 2 beses ginawa ni Abraham yon. Si Moses, mainit ang ulo, imbis na nagsalita sa rock, pinalo ng gigil. Grabe itong mga taon to, ang kukulit. Pinalo yung rock. Dahil doon, hindi siya nakapasok ng promised land. Huwag na natin pag-usapan si David. Ang dami niyang asawa, di ba? Yun ang kanyang kahinaan. At hindi pa nakontento, nangalo niya pa ulit. Kumuha pa ng isa pang asawa, si Bathsheba. Dahil nakita niyang naliligo. Hindi yun ang ibig sabihin ng pangalan niya, ha? Baka isipin niyo, kaya pala siya Bathsheba. Kasi naliligo siya nung nakita siya ni David. Hindi po. Yun po talaga ang pangalan niya. Sa magandang babae, siyempre kahinaan ni David, hindi niya nakokontrol yung kahinaan niya. Hindi siya dinidisiplina sa kahinaan niya. Kaya nagresulta sa immoralidad. Si Samson, wag na nating pag-usapan si Samson. No? Napakarami niyang ginawang pagkukulang. Ngunit ang kanilang common denominator ay meron silang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga pangako. So yun ang therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, sabi doon, we are surrounded by so great a cloud of witnesses, tumingin tayo sa mga halimbawa ng tapat na pananampalataya. Marami naman sa Biblia. Hindi sila perfect, sila ay forgiven. Parang tayo lang. Sabi doon, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Ang isa sa mga weight o sin na ito siguro ay ang ating personal self-righteousness. Hindi mangyayari sa akin yan. Ako? Hindi. Ako? Hindi mangyayari sa akin yan. Patay ka. Tapos mangyayari sa iyo yan. Mayroon akong panalangin na alala ko nung ako'y bata pa. Bago kami nagkakaroon ng anak, nagkakasakit ang mga anak ko, ako'y palaging atubili. Kaya nanalangin ako sa Diyos, Panginoon, sabi ko, subukin mo na ako sa lahat, wag lang sa mga anak ko. Patay. Namatayan po ako ng anak. Nagkasakit ang aking anak na lalaki. Namuntik siyang mamatay. So ang lahat ng aking pagsubok, mga kapatid, ay sa aking mga anak. Sapagkat dinuro ko ang Diyos at sinabi kong wag mo kong susubukin sa aking mga anak. Huwag natin susubukin ang Panginoon. Kung minsan meron tayong spiritual pride, akala natin, kaya natin, ngunit hindi. Iwaksi natin yung ganong klaseng pabigat. Siguro ang ating career, siguro ang ating kayamanan, siguro ang ating pamilya, siguro ang ating partner. Hindi naman masama, hindi naman kasalanan, pero may potential na maging pabigat sa ating buhay espiritual. Let us run with endurance the race that is set before us. Sabi ng Diyos, let us run the race. Paano kaya tayo magiging tapat sa pagtakbo ng race na ito? Well, tumingin tayo higit sa lahat kay Kristo na siyang nag-umpisa at magtatapos ng ating buhay espiritual. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Siya dapat nating focus. Nahulog si ganyan, nag-fall si ganyan, nag-fail si ganyan. Look to Jesus. Yun ay isang paalala sa atin na hindi tayo dapat tumitingin sa ibang tao o sa ibang mga leader na tao na marupok, kundi kay Jesus lamang. Fix your eyes upon Jesus. Yun ang isang translation nun. Napalagay ko parang mas maganda. Let us fix our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith.
Ang lahat ng mga tinitingala natin, mga kapatid, dito man o sa ibang bansa, sa ibang church man o dito sa church natin. Una sa lahat, sana po, huwag nyo kaming titingalain. Huwag po kayong titingin sa amin. Kami po, ng mga pastor, ay may kahinaan. Maaring mahulog. Nahulog na nga yung iba. No? Huwag kayong titingin sa amin. Huwag ninyong kakapitan ang inyong mga pastor para sa inyong pananampalataya at paglago sa pananampalataya. Okay, si Kristo Jesus lamang. Huwag kayong titingala sa amin. Dahil kami ay gawa sa marupok na laman na madaling maguho. Huwag tayong titingin sa tao lang. Alalahanin natin ang mga naging tapat. Sabi sa Hebrews 13:7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their faith, of their way of life, and imitate their faith. Marami pong naging tapat. Marami po din ay pumanaw na tapat. Pastor John MacArthur, tapat. Si Pastor R.C. Sproul, tapat. Si Dr. James Dobson, tapat. Si Pastor David Yont, tapat hanggang sa uli. Si Pastor Luis Pantoja, tapat hanggang sa huli. Tingnan din natin sila at ang kanilang buhay. Kapitan natin lalo na ang salita ng Diyos at laging tumingin kay Kristo Jesus na siyang magdadala sa atin na sakdal sa harap ng kalwalhatian ng Diyos. At dito po tayo magtatapos. Tayo po tumayo. Babasahin ko po ang Jude verses 24 to 25. Ito po ang ating closing prayer. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.